Praise the Lord! Amen! Kaya ano ang sabi ng lingkod ng Diyos, hindi niya deserve ang malungkot siya. Praise the Lord! Amen! Deserve niya ang sumaya. At taglay niya ang buhay. At ang tao nagtataglay ng buhay ay taglay ang ligaya sa buhay niya. Praise the Lord! Amen! At walang tao na hindi kailangan na nakasimangot. Hindi lalabas sa mukha mo ang simangot na mukhang yan. Simangot na mukhang yan kung ikaw ay masaya. The nurse, Papa. Kaya doon sa mga tao mahilig sumimangot, kulang pa ang buhay niyan. Marami pang hinahanap yan. Wala pa ang buhay sa kanila. Kaya doon sa lahat na narito, pag-uwi nyo, dumaan kayo na bilingan ng salamin. At pumili kayo ng salamin na akma sa inyong mukha. Kasi may salamin na kapag nakaharap ka, pangit ka. Piliin mo yung maganda ka doon sa salamin. Praise the Lord! Amen! Kapag ang salamin na tinitingnan mo, maganda ang tingin mo, maya't maya, babalik ka sa salamin. Praise the Lord! Amen! At gusto mong makita yung makandang itsura mo. Pag di ka makapaniwala, bakit gwapo ako ngayon? Ang sabi nila, pangit ako. Pero bakit ang tingin ko, gwapo ako? Praise the Lord! Amen! Di ka pa nga nakapagsuklay. Paggising mo, umarap ka na sa salamin sapagkat gusto mo makita yung tunay na ikaw. At nagulat ka nang makita mo sa salamin ang gwapo mo. Praise the Lord! Amen! Subukan yung umarap sa salamin, hindi kayo nagsuklay. Paggising nyo, subukan yung umarap sa salamin. At sabihin mo sa Panginoon, salamat Panginoon. Ito ang mukhang ginawa mo. Praise the Lord! Amen! Matuto kang magpasalamat sa Diyos. Abagat ang gumawa sa iyo, alam niya kung bakit ginawa kang ganyan. Siya ang may buong kadahilanan kung bakit lumabas kang ganyan. Kaya kung pango ang ilong mo, salamat Panginoon. Malaki ang butas ng ilong ko, kaya malayang pumasok ang hangin sa ilong ko. Praise the Lord! Amen! Salamat Panginoon. Salamat talaga. Wala na akong ibang masasabi kundi salamat Panginoon. Praise the Lord! Amen! Wala akong alam kung bakit mo ako nilikang ganito katangkad. Gusto ko naman maging 5'8" pero 5'2". Tumalo na ako tuwing New Year. Ito pa rin ang height ko. Pero Panginoon, salamat sapagkat nakilala kita. Praise the Lord! Amen! Iyon ang pinakamahalaga. Ang ikaw ay makilala ko. At malaman kung sa iyo pala ako pupunta. Ewan niya ang problemahin kung yung buhok niyo kulot. Kung yung buhok niyo puti na. Ang mahalaga ngayon ay hawak na kayo ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Sapagkat mayroon ka ng maipagmamalaki. Kapag hawak na ng Diyos ang buhay mo'y kaya mo nang magmalaki. At ang ipagmamalaki mo ay walang iba kundi ang Diyos na dala mo. Praise the Lord! Amen! Unang-una yung bibilin ngayong araw na ito ay salamin. Sapagkat ang salaming malaki ay pangkalahatan yan, ha? Kailangan may sarili kayong salamin. Sapagkat baka yung mukha ng kapatid mo na si Mangot ay naiwan doon sa salamin. At pagharap mo, yung mukha niya ang nakita mo. Sapagkat ikaw ay special sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Dito walang sasabihin dito na kahit joke, hindi totoo. Ang iniuutos dito, sundin niyo.
Hindi joke yung pagbili ng salamin. Yun ay totoo. Bumili kayo. O kung meron luma dyan, huwag niyong gagamitin. Baka pag-aari yan ng ibang mukha. Baka may mukhang kapag gabi ay nagbabago. Huwag niyong gagamitin yan. Bumili kayo yung bago sa tindahan. At kapag pagharap mo sa salamin, sabihin mo unang-una, Panginoon, salamat. Ito yung bagong mukha ko ngayon. Kapag at narinig kita. Dito kakaiba ang Diyos. Ang Diyos dito pwede makipagtiro sa inyo. Ang Diyos dito pwedeng maging seryosong seryoso. Ang Diyos dito, kapag hindi kayo nagustuhan, parurusahan kayo. Ang Diyos dito kapag kayo ay naibigan, ibibigay ang lahat ng gusto niya. Kaya alamin ninyo kung saan kayo pupwesto. Pag-araw ng linggo, pamili na kayo. Kung saan kayo pupwesto, kaya komportable kayo. Sige. First come, first serve. First come, first serve. Gusto mo? Doon ka sa pwesto ng mga anak ng Diyos? Sige, pwede. Gusto mong mahaluan ka ng espiritu nila? Sige, pumwesto ka doon paglinggo. Feel at home! Ito ay bahay ng Diyos. Para sa ka naman ng iba, nung wala pa sila dito, hanggang dyan lang yung dingding niya. Wala yun. At ano sabi ng Diyos? Gibahin ang pader ng bahay. Gibahin ang dingding para dumami ang tao. Dumami pa o kumonte? Praise the Lord! Amen! Kaya nasa pagsunod ang pagtanggap ng kailangan nyo. Yan doon sa gustong gumanda at gumwapo, bumili ng sariling salamin. Doon sa mga makakarinig, kalokohan yung pinagtututuro dito. Pero makinig kayo, sa Biblia ba, hindi nagutos ang Diyos? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Noong pinagaling niya yung ketongin, ano ang iniutos ni Jesus? Ha? Lumusong saan? Tubig. Anong klaseng ilog? Malinis? Sumunod ba? RJ. Gumaling ba? Bumili kayo sa salamin. Hindi na kailangan sabihin ng Diyos kung ano ang hiwagang gagawin niya sa pagbili niyo ng salamin. Pero merong hiwaga mangyayari sa taong susunod na bibili ng salamin. At yung salamin na yan ay titingnan, ha? Hindi tatago lang sa bag. Kailangan dala niyan kung saan kayo pupunta. Maliwanag? Doon sa iba, gumawa kayo ng style. Di ba sinasabit niyo yung cellphone niyo? Bumili kayo ng medyo maliit lang na salamin. Nakakasya naman yung mukha niyo. Sabit niyo rin sa dibdib niyo. At simplihan niyo. Tumago ka ng konti, tingnan mo yung mukha mo. Bago ka umarap doon sa mahal mo. Praise the Lord! Amen! Maraming gagawin na salamin sa buhay niyo. Tandaan nyo, magpapatotoo dito yung makakaranas ng himala sa buhay niya dahil sa salamin. Kasi ganito yan. May style ka, hindi ba? Anong style ng buhok ngayon? Yun, kagaya ng buhok ni Junel. Ha? Palagi niyang titingnan niya sa salamin. Yung style na yan,
Gagawa ng Diyos ang himala sa kanya. Kung hindi gusto ng Diyos ang style ng buhok niya, babaguhin ng Diyos ang pagtingin ni Juniel doon sa salamin. Babaguhin kayo ng Diyos ayon sa nais niya nangyari sa buhay niya. Kapag may gusto ang tao na hindi pala yun ang gusto ng Diyos, kaya bumili kayo sa salamin. Ang akala ng tao, okay na sa kanya yung book niya, nakaturok-turok ng ganon. Ang cute-cute niyang tingnan, super. Pero hindi niya alam, mukha na siyang addict pala. At yung pala magpapahamak sa kanya, bagat natripan siya ng tunay na addict. Ayaw ng addict na may karibal siya, na addict din. Gusto niya sila ang addict, at ang tingin sa'yo addict na pagtripan ka, patay ka. Naiintindihan niyo ba? Na ang Diyos ay pinahahalagahan niya ang mga anak niya at itinutuwid ng daan ang maling daan